Okay. Alright, magandang gabi po at magandang umaga naman sa iba nating mga kapatid at mga panauhin na nasa iba't ibang dako po ng mundo. At sa ating pong gagawing pag-aaral ngayon ay kasama pa rin natin ang kapatid na Jeriel at ang iba nating mga kaibigang inimbitahan na patuloy at buong tiyaga na nagdumadalo at sumusubaybay sa ating ginagawang pag-aaral tuwing araw po ng Huwebes. Bago po tayo magpatuloy ay tayo po muna ay mananalangin, mga mahal na kapatid. Dakilang Ama, maraming salamat po sa pananatili po ng aming buhay, sa pananatili po ng aming pong karapatan na tumawag sa iyong banal na pangalang Yahuwah. Salamat po sa lahat ng mga pagkakataong ibinibigay mo sa amin, lalo na kapag dumarating ang pag-aaral ng iyong mga salita. Ibigin mo po sana, dakilang Ama, na kami patuloy mong kasihan, patnubayan, at gabayan sa aming pong paghahayag na iyong mga aral upang ito po ang aming sama-samang sampalatayanan, maging tanglaw, maging ilaw namin sa daan, tungo sa iyo, tungo sa kaluwalhatian mo, at tungo po sa ikapagiging dapat ng aming paglilingkod sa iyo. Pakipatawad mo po ang patuloy ang aming mga pagkukulang, pati na rin po ang aming mga pagkakasala, sapagkat gaano man ang aming pagpipilit na magpakabanal, hindi namin naaabot po yun sapagkat kami po'y tao na sa magkabi-kabilay naaakit minsan ng mga gawa na hindi nararapat o maging ng pagsasalita at maging pag-iisip namin ay nakagagawa rin kami ng mga kasalanan. Kaya hinihiling namin sa iyo na sana'y pakilinisin mo po ang aming mga puso't isipan, patawad sa kasalanan namin upang huwag itong maging hadlang sa aming pong pagtanggap ng mga biyaya na dulot ng iyong mga salita. Ito hinihiling po namin, Ama, sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Kapatid na Jeriel, ang ating paksa po ay forever. How can we tell? It really means forever. Sabi nga, when the Bible says forever, how can we tell, kapatid na Jeriel, if it really means forever o magpakailanman? At kasi yan nga ang sinasabi ng mga ibang kaibigan natin na ibang pananampalataya nila na ang Sabat daw ay dapat ay ikikip nila yon, dapat ay ipangilin yon forever, forever. Mabuti basahin po natin ang mga talatang ito na nagbabanggit o bumabanggit. May mababasa tayo doon na mga nasalitang forever. Ito po yan, mga kapatid. Dito sa aklat ng Exodus, sa 31, ayan, nakasulat po yan. Therefore, the children of Israel shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. Pag sinabing perpetual, ay walang katapusang tipan yan. It is a sign between me and the children of Israel forever. Binanggit ang salitang forever. For in 6 days Yahuwah made the heavens and the earth, and on the 7th day he rested and was refreshed. Anong isa sa mga talata po na ginagamit ng ating mga kaibigang Sabadista para sabihin yang Sabat ay umiral na di umano panahon pa ni Adan at Eva, wala ka namang mababasa na Sabat doon. Sa buong aklat ng Henesis, wala kang mababasa ng Sabat. Pero para sa kanila, nang magpahinga ang Diyos sa paglalang ng ikapitong araw, yun daw ang kahulugan nun ay dapat mangilin ng Sabat, si Adan at Eva. Puro assumption, kapatid na Jeriel. Ngayon dito po, at nabasa, nang sabi, therefore the children of Israel, hindi to sa lahat ng tao, children of Israel lang, shall keep the Sabbath, to observe the Sabbath throughout their generations as a perpetual covenant. Sa kanilang henerasyon, it is a sign between me and the children of Israel forever. Yan, maliwanag dyan. Maliwanag. Kung nakakaintindi ng salita yung mga
nagbabasa, nakikinig, mga sumasampalataya. Therefore, the children of Israel. Ang unang question sa isip mo, Israelita ka ba? Hindi po. Ano ka? Pilipinong. Ayan. So, hindi ka Israelita. Di ba? Hindi ka Hudyo. Hindi ka Israelita. Hindi ka, sabi nga hindi ka kasama sa henerasyon ng mga anak ng Israel. Exactly. So kapag sinabi ng nanay mo, halimbawa, may tagubili ng nanay mo do sa kapatid mo. Ikaw ha, Ernesto, habang buhay mong gagawin ito, sa ikaw ang aking sinasabihan, ikaw lang ang gagawa niyan. Yung ikaw na kapatid ni Ernesto, ba't mo gagawin yun? Hindi naman sa'yo binilin. Hindi ka naman Kumbaga sa kapatid na Erning, ang paniniwala ng iba, sa kagustuhan nilang makapaglingkod, nagiging nonsense eh. Hindi naman sa'yo iniutos. Ikaw ang gumagawa. Di ba? Una, nag-aasta kang Israelita ka. Hindi ka naman Israelita eh. Sasabihin pa nung iba, Israelan niya ako sa pangako. Hindi, Pilipino ka pa rin. Kahit anong pangako sa'yo, Pilipino ka pa rin. Hindi ka Israel. Di ba? Hindi ka Israel. Ang kinakausap dito, hindi yung Israelita sa pangako. Yeah. Yung ba kausap dyan? Sino po kausap dyan? Kapatid na Erning? Aba, yan ang mga Israel na naging alipin sa Ehipto na pinalaya. Yan ba yung Israel sa pangako? Hindi. Israel sa laman yan. Yeah. Kaya dyan forever, ano? Binanggit yung forever. Forever. Kaya yan ang kanilang batayan. It is a sign, yung Sabbath, between me and the children of Israel forever. Yung forever na yan, kanilang pinangahawakan, kaya ang Sabbath dapat daw ipangilin forever. Tuloy pa natin. Ito, basahin muna natin itong mga talata ito. Next slide, sa Leviticus. Ayan, pakibasa natin, kapatid na Jeriel. Every Sabbath, he shall set it in order before the Lord continually, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. Everlasting, hindi forever na naman. Yeah, it is a Sabbath of solemn rest for you, and you shall afflict your souls. It is a statute forever. Yan naman, forever na naman. Forever na naman. Okay? Utos yan, magpakailanman. Yan ang sabi sa Israelita. Tuloy pa natin. Ano pa babasahin natin ng mga talata? Kaya, ito ngayon yan. Therefore, para sa kanila, ng mga Sabadista, we must keep Sabbath, sabi nila, forever. Even in our time today. Sapagat ang sabing forever, ang salitang forever ay magpakailanman. Bueno, ito po yan, kapatid na Jeriel. The word forever o eternal and everlasting or perpetual never once occur in the Bible. Sa original na kung ating pupuntahan sa Hebreo, sa Grego, sabagat if these words are in the Bible, ang sabi, they are the result of wrong translations of the Hebrew word olam. At saka yung Greek word na aion, yung A-I-O-N, aion. Sa Greek, sa Hebrew ay olam, O-L-A-M, na which correctly mean a period of time. Ayan ang ibig sabihin na sa original na Hebreo, na ang salitang forever ay olam. Maraming kahulugan yan. Sa Greek ay aion, A-I-O-N. Nang ibig sabihin po niyan ay a period of time. Sabi nga rito, mayroon tayong mababasa rito, hindi na natin naisingin sa ating referensya. Pero alang-alang sa ating pag-aaral ay, sabi nga rito, ayan no? Ang sabi rito, the word olam appears over 400 times in Tanakh in various forms. Even though we are used to it, the meaning is world, this was not its original meaning. Rather, almost every time the word appears in Tanakh. Ano ba yung Tanakh, kapatid na Jeriel? Yung Tanakh, yan yung Old Testament. Yon. It is being used with a time-oriented meaning. Example, a remote period in the past. Yan ang olam o kaya aion sa Greek. A remote period in the future. Ano ibig sabihin po nung a remote period in the past and a remote period in the future? Isang malayong panahon sa nakaraan.
o kaya isang malayong panahon sa hinaharap. Yan ang isa sa gamit noong salitang olam sa Ebreo at saka sa Greek naman ay ayon. Ito pa. The Hebrew word olam has several meanings and uses. Kapatid na Jeriel. Sabi rito, in Jewish and Hebrew religious context, olam is often used to refer to the concept of eternity, the world, or the universe. It can also be used, ito pa, to describe a long period of time or an age. Yeah. Kaya, hindi ang ibig sabihin, walang katapusan. Ang ibig lang sabihin po ng olam ay pwede, maraming kahulugan po. Maaaring universe, world, ayon po dito sa mga Hebrew scholars at saka mga sa mga Greek scholars. Sapagat ang sabi, ang katapat po ng salitang forever sa original ay olam, ng ibig sabihin universe, world, at ang ibang kahulugan pa po niyan, it can also be used to describe a long period of time. Hindi, pag sinabing long period of time, maaring mahabang panahon, pero may katapusan, kapatid na Jeriel. Exactly. Yun ang parang ibig sabihin. Sinabi natin, kapatid na Ernie, forever young. Forever young until you grow old. Yeah. Forever young until you grow old. Pagka you grow old, hindi ka na young. Sa makatwid, forever young until you grow old. Forever I love you until, sabi, I love you forever until I die. I cannot love you anymore if I'm dead. Di ba? Exactly. Kung yung mahabang panahon na yon, forever ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin forever endless. Kahit sa korte, sa inyo, dyan sa korte, pag sinabing life, ang ibig bang sabihin, buong panahon ng buhay niya, 40 to life. Pero meron pang possibility yung parol. Hindi rin buong panahon ng buhay, di ba? Long period, yun ang ibig sabihin. Tama. Sabi nga, kapatid, perhaps the words for forever and related words like perpetual or continually actually mean a very long time. And not really forever. Perhaps they are to be understood in a colloquial sense. Like when we say, kapatid, yung sinabi ng Kajeril kanina, maaaring sabihin din natin, it took forever for the bus to get here. Colloquial yun colloquial. Di ba? Colloquial sense. Na it took forever for the bus to get here. And they are not to be taken literally. Hindi letra por letra. Ngayon, ito po yan, kapatid na Jeriel. Kanino po ba talaga maliwanag na iniutos po yan? Bagamat nabasa na natin, sa Israel lang yan. Ito pang karagdagan. Deuteronomy. Sige. Biblia tayo, sa Biblia. Sa Bible, next slide. Yan, olam, ano? Deuteronomy 5:15. And remember that you were a slave in the land of Egypt. And Yahuwah, your God, brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, Yahuwah, your God, commanded you to keep the Sabbath day. Ano sabi diyan, kapatid na Jeriel? Aliwanag niyan You remember that you were a slave. Yung mga ano, teka muna, tignan nga natin. Slave ba kayo, mga Adventist, mga Sabadista? At saka laging slave ba kayo doon sa Egypt? Ito maliwanag. And remember that you were a slave in the land of Egypt. We know the one being referred to there is no other than the nation of Israel. Di ba? And Yahuwah your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, Yahuwah your God commanded you, those who must remember that they were a slave in the land of Egypt. And they were brought out from slavery. That is whom Yahuwah was talking to. Yahuwah your God commanded you. They are being commanded to keep the Sabbath day. So maliwanag na ang Sabbath day ipinag-uutos ni Yahuwah doon sa mga naging slave sa Egypt, na ang tinutukoy niya ron at kausap niya ay ang bansang Israel, mga children of Israel. Kaya forever, in a long period of time, aalalahanin ninyo yan, i-remember ninyo yan,
dahil inilabas ko kayo sa pagkaalipin doon sa bansang Ehipto. Yeah. Nang ibig sabihin ng salitang forever po doon, para sa mga Israelitang pinalaya mula sa Egypto, ay sa long period of time. Hindi po taken literally na magpakailanman. Ngayon, ito po yan. Dito, may forever na ginamit. Ito, kapatid na Jeriel, pero tingnan natin ang salitang forever dito, kung ito ay forever na talaga. Ayan. I went down to the moorings of the mountains, the earth with its bars closed behind me forever. Yet you have brought up my life from the pit, O Yahuwah, my God. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be there days and 3 nights in the heart of the earth. Kapatid na Jeriel, diyan po binabanggit tungkol kay Jonah. Si Jonas, kinain siya nung malaking isda. Wala namang pangalan yung isda eh. Sabi ng mga ibang katolikong kaibigan natin, balyena. Huwag na natin dagdagan. Balyena, tsaka si Moby Dick daw yun. Ito ngayon ang point natin dyan. Ang sabi ni Jonah, ni Jonas, I went down to the moorings of the mountains, the earth with its bars closed behind me forever. Ang pagkagamit ba niya ng forever ay magpakailanman, for eternity, perpetual, wala nang katapusan? Sabi sa Mateo, for as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish. Kaya yung forever pala, 3 days at 3 nights lang? Anong klase forever yan? Yeah. O di ba? Ginamit yan yung forever pero hindi magpakailanman ang kahulugan yan. Ang kahulugan dyan 3 days and 3 nights lang. Anong klaseng forever yan? Napakaikli. Kasi it was translated from the sabi nga the Hebrew, Paleo-Hebrew, and then the New Testament from it was translated to different languages from Greek language. So the thing there is that when they translated that, they used instead of using the Greek word olam, and ion, right? And ion or ion. They translated that to forever. Na kapag kasi ginamit mo yung forever, parang kasi meron pong mga salita na walang translation. Walang sa ibang language. Sa Pilipino lang may mga salita tayong hindi pwedeng merong mga salita na hindi natin ma-translate sa Tagalog, meron din naman tayong mga salitang hindi nila ma-translate sa English. Napipilipit yung dila nila doon sa English. May mga ganong salita na kapag i-translate nila, naiiba yung meaning. Di ba? So, nung i-translate nila forever, naging parang magpakailan mo, wala nang katapusan. Samantalang ang original, ang nakasulat ay iyon or olam, na ang ibig sabihin po ay mahabang panahon. Mahabang panahon. Okay. Ito pa po, next slide. At yung English, liwanawin pa natin ng konti. At yung English naman, pag ginamit yung salitang forever, hindi naman ang ibig sabihin yung endless. Di ba? Yes. Ibig sabihin, it took too long. It took too long. Pag sinabi natin, forever, yung ganinggit nyo kanina, the bus took forever to get here. It doesn't mean it did not arrive. Di ba? It arrived, but it took a long time. Siguro mga 4 na oras. 4 na oras na ako naghihintay, wala pa yung bus. Di ba? Yung ba forever? Hindi forever yun. Ito pa. Yan pa, Jeriel. Now these are the judgments which you shall set before them. If you buy a Hebrew servant, he shall serve 6 years, and in the 7th he shall go out free and pay nothing. If he comes in by himself, he shall go out by himself. If he comes in married, then his wife shall go out with him. If his master has given him a wife, and she has borne him sons or daughters, the wife and her children shall be her master's, and he shall go out by himself. But if the servant plainly says, I love my master, my wife, and my children, I will not go out free. Then his master shall bring him to the judges. He shall also bring him to the door, or to the door's post, and his master shall pierce his ear with an awl, and he shall serve him forever.
Ayan na naman. Ayun, forever. Ginamit na naman yung forever diyan, kapatid na Jeriel. Pagka binasa po natin, ano ho, sa Tagalog, ang itong mga huling bersikulo, no? Specifically yung Exodo 21:6, ang sabi dito, tungkol yan sa ano eh. Pero kung sasabihin ng alipin na minamahal niya ang kanyang amo, ang asawa at mga anak niya, at hindi niya gustong lumaya, dadalhin siya ng amo niya sa presensya ng Diyos doon sa may pintuan o hamba ng lugar na pinagsasambahan. Ito na, bubutasan ng amo niya ang isa sa tainga niya at magiging alipin siya ng amo niya magpakailanman. Magpakailanman, katumbas forever na naman. Pero yung bang forever yan ay for eternity? Aba, anong klaseng forever yan? Ito'y servant o alipin, maglilingkod sa kanyang amo forever. Lifetime. Lifetime pala, forever lang. Hanggang kailan nabuhay itong alipin na ito, kapatid na Jeriel? Hindi naman nabuhay ng habang panahon yan eh. Namatay din. Di ba? Kaya ang gamit po dyan ng and he shall serve him forever. Yung forever po dyan, period of time. Hindi po for eternity. We shall not take it literally po. Hindi po literal ang kahulugan niyang forever na magpakay kailanman or perpetually. Hindi po ganon ang kahulugan po dyan. At saka isa pa nga po, kapatid na Jeriel, napag-aralan na natin ito eh. Sa nakaraan natin pag-aaral, yung katulad po ng nakasulat doon sa aklat ng Exodo 29:9, ang sabi ron, and thou shalt gird them with girdles, Aaron and his sons, and put the bonnets on them, and the priest's office shall be theirs for perpetual statute. And thou shalt consecrate Aaron and his sons. Sa 29:9, itong si Aaron at ang kanyang mga anak, di ba, high priest, ito ang, sabi nga, itong si Aaron ay pangulong saserdote ito eh. At ang kanyang pagiging saserdote ay for perpetual statute. Walang forever, parang forever din. Pero pag binasa natin sa Hebrews chapter 7 verses 11 to 12, ang sabi, if therefore perfection were by Levitical priesthood, hindi ba si Aaron ay Levitical priesthood yung kanya, kapatid na Jeriel? For under it, the people received the law. What further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. Kaya ang sabi roon sa Exodo, ang pagkasaserdote ni Aaron ay for perpetual statute, magpakailanman, kasama ng kanyang mga anak. Pero dito, dumating ang isang high priest, hindi galing doon sa linya ng pagiging priesthood nitong si Aaron, kundi ayon sa linya nitong si Melchizedek. Na ang sabi, and not to be called after the order of Aaron, for the priesthood being changed. Napalitan ang pagka-priesthood nitong si Aaron. Kaya yung ginagamit ng perpetual statute, yung kanyang pagiging saserdote, pangulong saserdote, magpakailanman o forever, ang forever doon, long period of time lang. Pero there will come a time that he will be replaced by Yahushua, who is our Savior, Brother Jeriel. Siya ang high perpetual statute, di ba? Perpetual statute until revoked. Ayun, until revoked, tama yun. Until revoked. Para lang yan, binigyan ka ng pagkakataon, binigyan ka ng passport. O ayan, mahabang panahon yan. Forever na passport mo yan until revoked. Until sa mag-expire. So, ibig sabihin, yung salitang forever, sa pinag-aaralan natin, may katapusan din. Yes. Mahaba nga lang na panahon. Yun ang pagkakagamit doon. Mahabang panahon. Hindi forever na lahat ng tao forever gagawin yan. Hindi. Kaya nga meron. Sa Israel, sinabi na forever ninyong i-celebrate yan. Forever ninyong i-remember yan. Until, siyempre, pag sinabi, until God says, not anymore. Yeah. Sabi. Kasi, sabi nga, forever. Tapos sinabi ng Diyos, sige ha, hindi nyo nagagawin yung kautosan ni Moises, kasama doon yung Sabat.
So, na-revoke na, tigil na, yung lahat ng mga kapistahan na yun, pati yung sabat, tigil na lahat yun. Eh sinabi yun, forever eh. Oh, pero pinatigil na nung nagpagawa eh. Ang tigas ng Kaya, ulo mo, di ba? Ang tigas ng ulo mo. Sinabi na tama na, tapos na. Tuloy-tuloy oh, ka pa rin. ayun, ang sabi nga dito, kapatid na Jerian, natalakay na rin natin noong nakaraang Webes. Ang sabi, sa Hebreo 7:11-12, sa bandang huli, ano, for the priesthood being changed, napalitan na eh, si Aaron eh. Mm-hmm. Ang pumalit ang Kristo na. Eh, komot napalitan ng pagka-saserdote, there is made of necessity a Yeah. change also of the law. Hindi bago Yeah. na yung law, pambira naman kayo. Sabat pa rin kayo ng sabat na katulad ng Sabi ginagawa nga, ng yun pa, isa pa natin pwedeng gamitin. Di ba? Mm. The law is forever until it is repealed. Correct, correct. Di ba? Until it expires and Yeah. replaced. Yeah. Ito pa, mayroon pa, kapatid na dyan yan. Mayroon pa tayong babasahin. Naroon din ang salitang forever. Pero yung forever niya, maikling panahon lang. Ito. Next slide po. Ayan. When Solomon spoke, Yahuwah said he would dwell in the dark and the dark cloud. I have surely built you an exalted house and a place for you to dwell in forever. Sabi ni Solomon yan. Oo. Oh, di ba? Ito naman ang sagot ng Diyos. Pinagtayo siya niya ang Diyos ng templo eh, di ba? Sabi, Oo. Solomon spoke, Yahuwah said he would dwell in the dark cloud. I have surely built you an exalted house and a place for you to dwell in forever. Forever. Magpakailanman na naman. Gaano katagal yung magpakailanman na yan? Tuloy lang natin. And Yahuwah said to him, I have heard your prayer and your applications that you have made before me. I have consecrated this house which you have built to put my name there forever. And my eyes and my heart will be there perpetually. Ngayon, Ayan. ito yan kapatid na Jeriel eh. Oo. Maliwanag po dyan, no? Na sinang-ayunan ng Panginoon Diyos eh. Ang sabi ng Panginoong Yahuwah, Yahuwah said to him, to Solomon, I have heard your prayer and your supplication that you have made before me. I have consecrated this house, yan ang temple, first temple. Sapagkat ang unang gumawa ng unang templo ay walang iba, hindi si David. Pinlano lang ni David. Pero hindi sa panahon mo, sabi ng Diyos, hindi sa panahon mo ipagagawa ko ang templo ko, kundi sa magiging anak mo. Dahil nga si Solomon. Ito na nga pong binabasa natin. Ano sabi ng Diyos? And Yahushua said to him, to Solomon, I have heard your prayer and your supplication that you have made before me. Yahuwah said to him. Yahuwah, said to him, I have heard your prayer and your supplication that you have made before me. I have consecrated this house, yan ang templo, which you have built to put my name there forever. And my eyes and my heart will be there perpetually. Yung perpetually ay katumbas din ng forever. Pero kapatid na Jeriel, yan bang forever dyan ay magpakailanman, wala nang katapusan, kapatid na Jeriel? Alam kong alam ng mga nakikinig sa atin, kapatid na Jeriel, na ang sabi nga, ang templo ni Solomon ay nagtagal lang ng 400 years halos. Bakit? Winasak yan ng mga Babylonian eh. Sa makatwid, ang forever dyan, 400 years lang. Ganun ba ang forever? Magpakailanman, 400 yan. Anong klase forever yan? Sa makatwid, olam ang tama talaga na salita. Yan ang original eh. Ayon, yan ang Greek. Na ibig sabihin, period of time lang. My name will dwell there forever, and my eyes and my heart will be there perpetually. Nang ibig sabihin, in a period of time lang, 400 years lang eh. Winasak na ng mga Babylonians yung templong ginawa nitong si Haring Solomon. Sa makatwid, kapatid na Jeriel, ang mga salin ng Biblia ay kung hindi natin gagamitin ang ating pong kokote, kung hindi natin gagamitin yung ating pag-iisip, ay maliligaw tayo. Sabi nga, there are a lot of translations in the scriptures. Different versions are wrongly translated at nagiging misleading, kapatid ni Jeriel. In one case, isipin ninyo sa isang pangyayari, yung forever ay 3 days and 3 nights lang, si Jonas. Sa isang kaso naman,
Ah, 400 ang years. ang sabi nga, lifetime lang ng servant, ang forever doon ay lifetime lang kung ilang taon man yung servant na yon. Palagay ko hindi naman tatagal ang buhay nung kaysa kay Matusalem eh. Sapagkat ang pinakamatandang taong nabuhay sa mundo ay si Matusalem eh. 969. Di ho ba? Ang isa pang kaso, yan ang binasa natin. Forever, pero tumagal lang ng 400 years ang forever. Sa mga kapatid, atin pong tatandaan na ang ibig sabihin po ng forever, pag nababasa natin sa Biblia, hindi magpakailanman. Tumutukoy po yan sa period of time with both a beginning and an end. Yun ang forever dyan. Ngayon, ito po. Sa ating impormasyon, at ayon po sa ating pagsasaliksik, there are 339 forever in the Old Testament sa King James Bible. And there are 51 forever sa New Testament, making them 390 in all. Pero mayroon pong forever, kapatid na Jeriel, na ito ang talagang for eternity. Meron. Meron po. Meron. Na kahulugan talaga ay magpakailanman. Ito po yan. Next slide. Ayan, yan po. And he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of each street and on the either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations, and there shall be no more curse, but the throne of God and of the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads. There shall be no night there. They need no lamp, no light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. Ayun. Ayan ay talagang forever na magpakailanman. Yeah. Yung maliligtas kasama ang Diyos, bayang banal. The Ito pa devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and they will be tormented day and night forever and ever. So yung walang katapusan, may kaduktong na ever. Pero pag sinabing forever you will, a period of time lang yun. Pero pag sinabing forever and ever, wala nang katapusan. For eternity. Basahin po nila na merong nakasulat sa Biblia na dapat nilang i-celebrate yung Sabat forever and ever. Yeah, yan basahin nila. Yun ang basahin nila. Pag may nabasa sila, siguro baka mabago isip natin. Oo, baka tayo mag-Sabat na rin. Style nila, yung sa estilo nilang pag-offer. Pero nakasulat kasi, kahit sa lumang tipan, forever. Hindi naman forever and ever. Itong forever and ever, pagka pumasok na doon sa bayang banal. Yeah. Yun sa City of Gold. Pag nakapasok na tayo doon sa may punong kahoy na namumunga ng 12 prutas na namumunga sa bawat buwan ng iba't ibang prutas. At ang mga dahon ay nakapagpapagaling sa mga bansa. O pag pumasok na tayo doon sa bayan na yon, no? Na sabi nga clear as crystal proceeding from the throne of God, of the Lamb. Tapos wala nang araw doon, wala nang buwan doon. Pero ang liwanag doon ang liwanag ng Diyos, di ba? Yeah. So, pag pumasok ka doon, mananatili ka doon, wala nang katapusan. Forever and ever na. Ayun. Mayroon pang isang forever. Kung naman dinala sa dagat-dagatang apoy, ayun din. Wala ka rin katapusan doon. Forever and ever ka na ron. Hindi lang long period of time yun. Yun ang tinatawag na endless time. Endless time. Yeah. Endless na yon. Kaya bueno, ito yan. Ano ngayon ang ating konklusyon pagkatapos nating mabasa ang mga talatang yan? Na pa hindi ibig sabihin pag may nabasa kayong forever, ayun nga ay talagang walang katapusan. Naipaliwanag na ng Kajeriel. Kaya tapusin na po natin.
Huwag na kayong mag-ala para kayong naging alipin sa Ehipto. Pambihira naman kayo. Baka may layunin lang kayo. Kaya nyo ibinalik yung Sabat para pag napaniwala yung miyembro ninyo na ang Sabat ay dapat ipangilin hanggang ngayon. Bagamat hindi naman napatunayan ninyo at ang sabi nga, wala kayong mababasa sa Biblia sa bagong tipan na iniutos ni Yahusyang mangilin ng Sabat. Wala kayong mababasa kahit isang talata sa Biblia doon sa bagong tipan na dapat ipangilin ng Sabat ayon sa mga apostol. Bakit yung ngayon iba po, pinipilit? kapatid na Erning, kaya sila nangingilin, naniniwala pa rin kay Yahusya. Hindi naman kayo Yahusian hindi naman kayo Christian Judaizers. Ayan yan kayo. Tawag dyan. Kaya wag niyo tawagin na sarili niyo kayo'y Christian. Wag niyo rin tawagin kayo Yahusian. Kahit pasabihin niyo ang pangalan ng inyong grupo ay may pangalan ni Yahusya, walang kabuluhan yun. May pangalan ni Yahusya pero naniniwala kayo doon sa Sabat, doon sa mga kapistahan ng mga buwan, kapistahan ng kung ano-ano mang kapistahan ng mga pinagawa sa Israel. Hindi kayo taga-sunod ni Yahusya. Ano kayo? Oo, sabi nga ano kayo, alanganin Hindi kayo mainit, hindi kayo malamig, alanganin kayo. Di ba? Sapagkat, ang dapat sinusunod ng taga-sunod ni Yahusya, si Yahusya. Ba't ka pa Yung tinawag kautosan ni Yahusya. Hindi yung kay Oh. Moises. Yeah. Kaya ang sabi ng Panginoong Yahusya hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, katumbas, hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoong Yahusya ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap lang ng iniutos ng Ama. Ibig sabihin, ang susundin natin yung napapanahon natin, sa ating panahon, kung anong utos sa atin. Di ba? Kaya nga ang Lord of Sabbath, pag sinabing Lord, siyang sinusunod. Sino? Si Yahusya. Si Yahusya ang ating kapahingahan. Si Yahusya ang dapat nating sundin. Ba't mo pa sinasabi? Kaya yung natin kapatid ni Erning, yung natutunan nating paraan ito, na kahit nasabihin natin forever, pero may katapusan din. Yung mga generations, may katapusan yung generations Halimbawa, yung ipinagpalaki sa atin ng ating mga magulang, yung sistemang pinagpalaki ng ating mga magulang sa atin, gamitin mo ngayon yun, hindi na pwede. Tapos na yun Di ba? Pero yung pananampalatayang itinanim ng Panginoong Yahusya, yon ang forever and ever. Yeah. yung tinanim niya. Pwede nating gamitan ng forever and ever yon. Sapagkat hindi natin pwedeng palitan yon, hindi natin pwedeng pahinihintuan yon. Sabi nga, pero actually, hindi natin din masasabing forever and ever dahil sapagkat dumating na yung panahon na tayo papasok na sa Bayang Banal, hindi na natin susundin yung gospel. Wala na, pag-ibig na lang ang ating maghahari doon Wala na rin. So, hindi pa rin pala pwedeng gamitin yung forever and ever doon sa doktrina. Di ba? Pag natamo mo na yung gantimpala, dahil nagawa mo na yung forever na pagsunod, sabi nga, matatapos din yung forever ng pagsunod mo, ang gagawin mo na lang ay maglingkod at pumuri sa Diyos sapagkat nandun ka na sa loob ng bayan niya. Forever and ever ka nang kakanta, forever and ever ka nang mananalangin. Ayun. At forever and ever ka na rin hindi matutukso. Bakit? Walang demonyo ron. Wala na. Totoo yun. Sa mga tweet, nasagot na po natin. Kasi yan ang isang tanong ng kapatid natin Sinasagot lang po natin sa atin. Kaya kapatid na ministro, may nabasa ko kami kasi ganito, forever daw na i-observe ang Sabat. Kaya natin sinagot. Meron pang tanong. Ito yung pangalawang tanong na sasagutin natin. At what age can a person or a child be baptized? And yung ba ang wikang mga tao na ang sabi nga ang kanilang pag-iisip ay parang isip bata. Di ba may mga tao na may depekto ang pag-iisip, kapatid na Jeriel? Yeah. Na parang sabi nga, ang progress nila ay slow. Very slow ang progress nila. So, hindi nila masyadong naiintindihan ang notion ng masama at mabuti. Di ba? Yung ba maliligtas? Pasasagutin natin ang Biblia po. Pero ito po yan. Before we consult the Bible, let us first learn and at what age do the Catholicism, Methodista, Sabadista, Mormons, sa mga anong edad nila
ayon sa kanilang perspective dapat bautismo ng isang tao. Let us read po mga referensya natin. Ayan, no? Kapatid na Jeriel, what is the age limit for baptism in the Catholic Church? Ayon po dyan sa Spanish.weebly.com, ang sabi, at what age are children usually baptized? There is no age limit. Sa Katoliko yan. But, ito yan ang bawi nila. May but pa. Dinagdagan, tama na sana umpisa eh. Pero may but pa sila. Ito ang nagpasama. But infants are generally baptized between 3 and 6 months old. Naku po. Pasado kaya yun sa dapat bautismohan? 3 to 6 months old. Yan ang mga estilo ng Katoliko eh. Ako'y nabinyagan eh. Binyagang Katoliko ako, kapatid na Jeriel. Yeah. At ito po yan. Nung ako ay binyagan, may ninong at ninang. Ang sabi ng pare, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Alam niyo kung sino sumasagot? Hindi ako. Malay ko. Ang sumasagot yung ninang eh. O siya dapat. Hindi nyo rin alam kung sumagot sila eh. O, tuloy natin. O, nakakatawa pero totoo po yan. There is no age limit according to the Catholic po, but infants are generally baptized between 3 and 6 months old. Children who are 7 years old or older must participate in the RCIC. Ano yung RCIC? Rite of Christian Initiation for Children classes to prepare them for baptism. Yan po ang aral sa Iglesia Katolika. Tama na sana yung kanilang sinabing there is no age limit eh. Di ba? But ang dugtong nila, yun ang problema. But infants are generally baptized between 3 and 6 months old. Yan po ang problema doon. Bueno, next slide pa. Ito pang pananaw ng ibang relihiyon. What age can you get baptized episcopal? Tama ba? Bigkas ko doon, kapatid, episcopal? Episcopal. Episcopal. Ito, infant baptism. Yeah. Infant baptism can happen anytime after the birth of the child. Usually at 3 to 6 months of age. Eh, kapares pala ng Katoliko din eh. Yeah. Adult baptism can happen anytime the individual desires to be baptized. Yun pa rin ang problema doon eh. Pag ginusto na ng taong magpabautismo, ay pwede na siyang bautismohan. Pag ginusto na, hindi batay sa Biblia. Pag gusto lang ng tao, tuloy natin. The primary prerequisite in either case is a desire for baptism on the part of the individual or of the parents of the child. Yan po ang view ng mga Baptist, ng Episcopal. Ito po, next slide pa, mayroon pa. Bago natin konsultahin ng Biblia. What age do Southern Baptists get baptized? Itong sagot. While the average age was still 13 of age in the early decades of the 20th century, increasingly, it was not uncommon to see those younger than 12 being baptized as well. The next column in this series will explore baptism trends and drivers in SBC life in the 20th century. Yan po ay Pebrero 19, 2024 lang po yan sa makatwid. Ang view naman at paninindig at aral ng Southern Baptist po, 13 anyos o kaya ay 12 anyos. Eh yan din ang nangyari sa Iglesia ni Cristo. Kailangan anong requirement doon sa kanila sa atin na dati? Iglesia ni Cristo, 12 anyos. 12 anyos. Pero para lang dumami bunga, kahit Marigold, 11, ay pinababautismo natin para lang makapag-ulat na marami naging bunga. Para mapaligaya lang yung yung ating leader, hindi ang Kristo eh. May kasama kasing pandaraya eh. Ang requirements sa kanilang reliyon, 12. Ba't mo ginawa, binautismo mo 11? Eh, nire-require po kaming magbunga eh. Eh kung hindi ko kami magbubunga, itatakot po kami kung saan-saan malalayang lugar eh. Bueno, yan ang view ng Southern Baptist. Ito naman ang iba. Next slide. Ito naman ang Mormons. What religion baptizes at age 8? Latter-day Saint baptism does not purport to remit any sins other than personal ones, as adherents do not believe in original sin. Ang mga Mormons pala, Brad, katulad din natin eh. Hindi ko naniniwala sa original sin. Ibig sabihin, ang kasalanan daw, minamana. Hindi.
Baptism Yung also, yung ugaling magkakasala, yun ang namana natin. ay yun ang namana natin. Pero yung kasalanan per se na ginawa ni Adan at Eva, pagkain ng ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy, hindi yun ang ating kasalanan. Kanila yun. Pero yung ugali na paglabag, yun ang ating namana. Kina Adan at Eva. Di ho ba? Kaya nga tayo lahat ay mamamatay dahil sa unang Adan eh. Pero may huling Adan na doon naman tayo mabubuhay. Yun ang Kristo. Tuloy natin. Baptisms also occur only after an age of accountability. Doon ako sa ngayon eh, which is defined at the age of 8 years. Kaya, anong ating view, kapatid na Jeriel, bago natin basahin ang mga talata ng Biblia? Ako, baga ng akin, tama yung sinasabi dyan eh, sa isang banda ng mga Mormons. Baptisms also occur only after an age of accountability. Ibig sabihin, pagka ang bata ay nasa edad na alam niya na ang mabuti at masama. Siyempre, kapatid na Jeriel, wala namang pare-parehong intellectual ang tao eh, di ba? May mga 2 taong gulang na ang kuya niya ay 5 years old. Sinasabi ng 2 years old dun sa kanyang kuya, "Hoy, kuya, masama yan ha." Paano nasabi ng 2 taong gulang na yon sa kuya niya na masama yon kung hindi niya alam ang mabuti at masama? Sa makatwid yan pong age of accountability na sinasabi ng mga Mormons, yan po'y subjective. Ano ibig sabihin ng subjective? Depende po yan sa bata. May mga batang at early age, alam na nilang mabuti at masama. Meron namang iba na late bloomer sila na huli na nila ng malaman ng mabuti at masama. Kaya kapag ka nalaman po ng bata ang mabuti at masama, alam niyang mabuti, hindi niya ginagawa, kakasala siya. Alam niya nga masama, yun ang ginagawa niya, nagkakasala siya. Alam niya na, yung nasa edad na siya ng kung tawagin ay age of accountability, aba, nasa Biblia ba yun? Na ano ngayon ang perspective ng Biblia at pagtuturo ng Biblia tungkol diyan sa bautismo? Basahin po natin. Bago natin basahin yan, kapatid na Erning, yung munang Mormon, may dagdag tayo. No? Sige. Ano yan? Yun ang paniniwala nila sa bautismo, pero meron pang isa. Yung patay na tao, pwede nilang bautismuhan, ipoproxy ko. Mormons din yan, proxy. Mormons. Ipoproxy ko. Ako babautismuhan, alang-alang doon sa taong namatay, magiging Mormon yun. Isipin mo yan naman, ano? medyo iba rin ang paniniwala. Ito pa yung isang sinasabi natin, at what age do Methodists baptize children? Ito naman, mga Methodista. He means that at whatever chronological age we are baptized, we are always at that moment babies or new creatures in the Christ or in Christ. United Methodists are glad to baptize people at whatever age or stage they come, or others present present them for baptism. Ito yung 2080 dilatala. Ito naman ang kanilang paniniwala, kapatid na Erning, itong mga Methodist, itong United Methodist Church, whatever age or stage they come. Yeah. So, kung anong age ang nito, yung sinasabi nito kahit anong age. Sabi, babies or new creatures in Christ, United Methodists are glad to baptize people at whatever age or stage they come. Kaya pag dumating doon, parang Katoliko rin di ba? Yeah. Ngayon din. Kaya parang Katoliko doon kasi ang Katoliko, di ba, ayon sa hula, naging ina ng mga babaeng masasama. Kung ina, may mga anak yan. Ayan ang mga anak. Yan. Ayun, konsultahin natin ang Biblia. Ano naman ang pagtuturo ng Biblia tungkol sa dapat na bautismohan? Ito. Ayan. Basahin natin. Then Jerusalem, all Judea, and all the region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan, confessing their sins. Ayan. Number one yun, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, ito, ang nakasulat sa Biblia, maliwanag. Para ka babautismuhan, kailangan mo ng, sabi nga ikumpisal mo, i-confess mo ang iyong kasalanan. Pagka kinumpisal mo kasalanan mo, babautismuhan ka,
at ikaw ngayon ay malilinis sa iyong unrighteousness. O, di ba? Kasi yung Kasama. bautismo, kapatid na Erning, yung paglulubog, paraan yan, bat yan eh. Para ka inilubog ka sa tubig, ano yun, parang nililinis ka eh, di ba? Mhm. It's like a bath. Sabi nga ng mga Katoliko, paraan yan, bath yan, para kang pinaliguan. Kini-cleanse ka. So, yung baptism is actually like a hindi talagang, kumbaga sa ano, yung bautismo ay sumisimbolo sa paglilinis ng unrighteousness. Kaya ito, bago po natin malaman yung salitang confession, dapat na muna nating malaman, how could you, how would you confess kung hindi mo alam na ikay nagkasala? Kapatid na Jeriel. Kaya yung pagbibinyag sa mga bata na sanggol, labag yun sa Biblia eh, sa paraan ng Biblia, kapatid na Jeriel. Hindi Labag yun. makakapag-confess eh. Hindi nakakapag-confess Una yun. muna, yung sanggol, walang malay, wala pang ginawang kasalanan yun. Wala pa eh, wala eh. Sabi nga, what can a baby do? Just clap its hand and say cuckoo. yun ang nagagawa ng mga Gawa, bata. Wala pang kasalanan yun. Di ba? kaya hindi pasado eh, hindi Oh, kwalipikado yung mga babies na yung 3 to 6 months ay dapat ng binyagan o bautismuhan. yeah. At saka ang bautismo hindi ho sprinkling, hindi wisik-wisik, kundi Yeah. immersion. Ilulubog ang buong katawan. Kasi ang bautismo na ginawa, na itinuro ng Panginoong Yahuwah at ng Panginoong Yahusya, maging ng mga apostol, ay paglilibing, kapatid na Jeriel, ayon sa aklat ng Roma. Pag sinabing Yeah. paglilibing, kumbaga sa literal na paglilibing ng tao, sino ang dapat ilibing? Yung patay. Bawal maglibing ng buhay. Yeah. Criminal yun eh, di ba? Pag sinabing ililibing, 6 feet below the ground. Ito'y bautismo, paglilibing ang tawag. Kailangan po maraming tubig. Kaya nga dyan sa Judea, saan sila pumunta na may maraming tubig? Ayan no. And all the Jordan. region around the Jordan went out to him and were baptized by him in the Jordan. Sa Jordan River po. Doon sila lubog kasi. Pero ang dapat bautismuhan muna, kailangan ay alam niyang mabutit masama. Sapagkat paano siya makakapagkumpisal sa kanyang mga kasalanan kung wala siyang kaalaman tungkol sa mabutit masama at wala siyang nagagawang kasalanan. Di ba? Anong kahalagahan po ng confession? Pagka tayo nangumpisal sa Panginoon Diyos, ipinahayag natin sa Panginoon Diyos ang ating mga kasalanan, ang sabi, He is faithful and just to forgive us and our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya, yung bautismo, napakahalaga po nun. Kaya tayo, nagbautismo na tayo sa Philippines. Ang isang grupo doon na sila'y siyam na mga kapatid natin sa Quezon ay binautismuhan ng hindi ministrong nagbautismo, kapatid na Jeriel. Ang nagbautismo yung elder o padre de pamilya ang nagbautismo sa kanila. Opo. Yeah. Pero yung mga binautismo na yun, matagal nang sumasamba sa atin. Mga nasa edad na, alam na nila ang mabuti at masama. Kilala na nila ang pangalang Yahuwah at Yahushe. Tama. Alam na nila yung hula tungkol sa Isaias Kapitulo 24 na yung ikatlong grupo ng iglesia sa silangan, sa mga pulo ng dagat, sa mga wakas ng lupa, kapatid na Jeriel, ay magtataksil kay Yahweh. Sa paanong paraan? Sabi nga nung kapatid na yun, bago bautismuhan alam na alam kong alam nila yun sapagkat napagkakausap ko po yun mga kapatid. Nang sabi nila, natalikod po yun sapagkat ang kanilang hinandugan ng awit, hindi po ng righteous one Sino bang righteous one? Sabi ng Panginoong Yahuwah, walang matuwid, wala, kahit isa. Ang righteous lang ay ang Ama. Di ba? Sabi ni Yahuwah. Yeah. Kaya ang pinuri nitong ikatlong grupo ng iglesia ni Kristo ay ang pangalan ng kanilang yung unrighteous one na hinandugan ng awit. Kaya alam nila yon. Kaya sila binautismuhan. Bakit po hindi ministro? Sino ba nagpauso nun? Ministro lang. Yeah. Tsaka ito pa ikaw yung nagte-teksto, ikaw yung nagngangaral, pinangangaralan mo yung tao, nagdudoktrina ka, sumampalataya. Hindi mo pwedeng bautismo niyan. Bakit? Hindi ka pa ordinado Sino na pauso niyan? Yun, yan ang tanong.
Di ba? Kailangan mo nang ordinahan ka. Noong tagapamahalang pangkalahatan, papatungan ka niya ng kamay. Tawagat, sino nagbigay ng karapatan? O di siya. Di ba? Kaya napalo. Napalo talaga. Di ba? Kaya mare-repriman ka ng Diyos sa ganyang uri ng pangangaral sapagkat hindi yun ang tama. Kumukuha ka ng kapangyarihan or clout over other people using the name of God. There is only one given. The, the all authority in heaven and on earth. There is only one who received that. Yahushua. Aside from Yahushua, none amongst us will ever receive what he received, yung kapangyarihan sa langit at lupa. Pero may mga tao nga ganyan yung Papa, by karabdasan of God, ayan, may kapangyarihan siya, di ba? O yung tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, may kapangyarihan siya. Yung mga tao naman, kung hindi nag-iisip, hindi naman nagsisiyasat, ayun, naniwala. Yung mga ninuno ko, naniwala dun di ba? Ngayon, tayo, binuksan ng Diyos ang isip natin. Suriin yung mabuti. Kaya ako nga pinalo yung mga yan Kaya ako nga dinisiplina yan. Nasa tama yan nung una. Sapagkat ang hula, yan ang linya. Pero pagdating doon sa pagtagpo na magdidiwang na kayo, di ba? Ang ipagdiriwang ninyo, yung mga accomplishment ninyo. Ano yung accomplishment ninyo? Andyan yung nakapagtayo kayo ng building, nakapagganito kayo, dumami kayo. Unang tanong, sino ba nagparami sa inyo? Di ba? Tapos meron pa kayong yung ginagawa nung araw, kapatid na Erning, na binibigyan ka pa ng sertipiko. Ayun, naisip-isip. Di ba? Naisip-isip yun ng tagapamahalang pangkalahatan dati Pinatigil. Tignan natin yan. Naisip-isip niya, marami ka nang na-awardan, brother Marami akong file dito Meron pa ako. Ako, dami kong certificate niyan dami ka nang in-awardan Tapos babaguhin mo ngayon. Dahil nararamdaman mo, mali. Di ba? Merong mali. Ngayon, hindi nakikita ng mga kapatid yung mali na yon. Dahil ang mataas ang tingin natin Kaya, inilantad ng Diyos. Ito gagawin ko dyan. Ngayon, mag-isip kayo. Di ba? Bakit nangyari sa kanila yan? Mag-isip kayo ngayon. Ayan. Kaya, kapatid na Erning, mahalaga yung maintindihan ng tao ang nakasulat. Sabi ng Diyos, pay attention. Yan nga, isasama na naman uli natin yan Doon sa ating pag-aaral sa linggo. Di ba? Pay attention to what I say. Bakit? Because he who understands what I say, yun ang sinasabi ng Diyos will have life and health. Yung nakaintindi, nakinig ka, di mo naman naintindihan. Nung gawin mo na, iba na yung ginawa mo. Medyo, sabi nga meron kang dagok, di ba? Yun ang mangyayari. Hindi mapapabuti. Kaya tayo nag-aaral. Ang pag-aaral na ito, sabi nga, sinaliksik namin, baka meron pa kaming nakulang Kaya tingnan nyo pa rin, saliksikin nyo pa rin, tingnan nyo, ito nga ba yun? Tama nga ba ito? Yung bang sinasabi ng iba't ibang reliyon tungkol sa bautismo? Yung ba dapat na gawin natin? Itong sinasabi dito. Meron pa tayong marami pang mga supporting na verses yan. Meron pa. Ito pa. Meron pang tanong sila paano kung ang tao po isang kriminal na at ika nga, napakasamang tao, pwede bang bautismohan yun? Bueno, basahin natin ito, kapatid na Jeriel. And Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him, he said, laying a hand on him. Now, ito si Ananias to Yeah. Pero hindi ito yung asawa ni Sapera, okay? Hindi. Kasi yung alam ng iba, lalo na yung mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, kilala nila si Ananias yung asawa ni Sapera Ito, hindi ito yung asawa ni Sapera, ibang Ananias ito. Taga saan ito, kapatid na Erning? Damascus, yeah. Taga Damasco yan. And Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul. Sino yung Saul na yon? Yan ang naging Apostol Pablo, Brad. Yan naging si Apostol Pablo yan. The Lord Yahushua, who appeared to you on the road as you came, has sent me that you may receive your sight
and be filled with the Holy Spirit. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. Ayan, ang nagbautismo si Ananias di ba? Siya rin Ministro nagpatong ba ng yan? kamay. Siya rin ang kinasangkapan para makakita uli si Pablo. Ayan, maliwanag yan ha. Maliwanag yan sinasabi ng Biblia. Okay, tuloy natin. Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man. Ay, meron siya narinig tungkol doon May si narinig Ananias. siya. Meron siya narinig tungkol diyan kay Saul o kay Oo. Pablo ngayon. How much harm he has done to your saints in Jerusalem. Mhm. Maraming ginawang kabulustagon to si Saul na to Saul. And here he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Para gapusin na niya yung lahat ng tumatawag sa pangalan mo. Meron siyang otoridad mula doon sa chief priest doon sa Jerusalem. But the Lord said to him, eto, ang sabi ng Lord kay Ananias, go, for he is a chosen vessel of mine to hear my name before Gentiles. Ayan. To bear my name before Gentiles, kings and the children of Israel. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Ayan. Ang tanong, paano niya yung mga kriminal? Si Pablo, ayan kinatatakutan nga ng mga iglesia ni Yahusha Noong di una. ba? Yeah. Noong una Oh Lord, itong pinababutismo mo to, marami itong ginawang kabulastugan di ba? Sa mga alagad mo. Yeah. Sa mga alagad mo ginagapos niya mga alagad mo Actually, kinakaladkad hanggang, di ba? Binabato niya. Talagang sinasalbahe ni Saul o ni Apostol Pablo yung mga tagasunod ni Yahusha noon. Kaya siya, hindi maganda ang kanyang imahen doon sa mga kapatid. At hindi lang yun. Talagang siya, sabi nga meron siyang kapangyarihan. May otoridad siya Galing sa mga chief priest, sa mga pangulong saserdote at mga tagapagturo ng kautusan. Usigin yung unang mga tagasunod ni Yahusha. Ang sabi nitong si Ananias, kausap niya ang Panginoong Yahusha, hindi pwede. Pero ang sabi ng Panginoong Yahusha, may pagagawa ko diyan. Isusugo ko siya doon sa kahintilan. Ngayon, itong si Pablo, ang sabi nga ni Yahusha kay Ananias, for I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Sa makatwid, ang pwedeng bautismuhan pa, yung naturuan na handa siyang magsakripisyo, kasi ang sabi ng Panginoong Yahusha sa ibang talata ng Biblia, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung ang Panginoon ay pinag-uusig, ikaw man ay uusigin din. At meron pa siyang binanggit doon na dahil sa pangalan ko, kayo ay uusigin. Kaya yan ang sabi niya, no? For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Tanong, yung kay Pablo, ano ang kanyang pahayag kung siya man ay magdanas ng mga paghihirap dahil sa pangalan ng Kristo? Next slide. Ito din ang dapat natin. For to me, to live is the Christ, and to die is gain. Those were the words of Saul or Paul. Ayan sabi niya, sa akin ang mabuhay ay ang Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngayon, kapatid na Jeriel, pag sinabing ang mabuhay, for to me, to live is the Christ, and to die suffering. is gain. Ang ibig lang sabihin po ay suffering, no? Yeah. At hindi lamang yon ang implikasyon nun. Ang mabuhay sa atin, dapat ang Kristo na Yeah. Diba? Ngayon, kung ang Kristo nang nabuhay sa atin, kung anong gusto ng Kristo, dapat nating sundin. Exactly. Ang Kristo nagturo kay Apostol, hindi man siya personal na naturuan niya si Pablo, sapagkat nang tawagin si Saul na naging Apostol Pablo, sa binasa natin kanina, nasa langit ng Kristo, di ba? Siya nga yung sila nung sa daan patungo sa Damascus, itong si Saulo, na doon ay may nadinig siyang tinig at maliwanag, nabulag nga siya, di ba kapatid na Jeriel? Yeah. Yung po ang presensya ng Panginoong Yahusha. Pero mayroon silang nadinig na tinig, wala silang nakikita. Bakit mo inuusig ako? Yun, di ba? Ang Panginoong Yahusha ang inuusig pagka inuusig yung mga followers niya. Ibig sabihin, si Pablo din nagturo. Sabi niya,
na tayo ay dapat na magbagong buhay. Tinuro din ng Apostol Pablo yan. Marami dyan eh. Maraming sulat si Apostol Pablo. Sumunod tayo sa aral ng Panginoon Diyos. Di ba? Kaya marami po yan na dapat nating ibuhay. Pagka yan ang ating ginawa, handa nating gawin, pwede kang bautismuhan. Di ba? Nakahanda Yes. ka eh. Nakahanda kang ibubuhay mo ang aral ng Panginoon Yahushua. At kung anong kaigihan naman, kung tayo po sa ating pagsunod kay Yahushua, inabot tayo ng kamatayan, inusig tayo, pinatay tayo. To die is gain. Yan. Yan Kinabang yan. Oo, yan ang kamatayan pero nakinabang ka pa. Ngayon, ito pa. Ano pang pahayag ng Apostol Pablo? Ito pa, pakinggan po natin. Ito yung mga pahayag pa eh. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. That if you confess with your mouth the Lord Yahushua and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. Kaya may preaching muna, ituturuan muna. Kaya katulad ng sinabi ng Panginoon Yahushua sa Mateo, magsiyaong kayo, sabi niya sa mga disipulo niya. Mangaral nyo, ang sino mang sumampalataya at bautismohan ay maliligtas. Sa makatuwid, dapat yung kandidato sa babautismohan, pinangaralan muna. Pagkatapos mapangaralan, ay siya'y sumampalataya. Pagkatapos sumampalataya, nagsisi at siya po ay napabautismo. At siya'y sumampalataya na ang Kristo po ay namatay para sa ating atonement, para sa ating kasalanan. Pagka lahat ng yon ay naintindihan ng isang persona o ng isang nilalang na tao, bata man yan, subjective nga anong edad man yun eh. Depende sa kapasidad ng isip ng bata po yun eh. Di ho ba? Kaya pwede siyang bautismuhan. Paano ho yun, kapatid na ministro? Yung mga iglesia na hindi naman po na handog at namatay na kulang-kulang ang pag-iisip. Ibig sabihin yung may diferensya isip. Ang bagay na lihim, paubayan na natin sa Diyos yun. Di ba? Hindi na natin saklaw yun eh. Di ba? Huwag na natin pakialaman yun. Di ba? Ang mga tao, naghahanap gumagawa ng katanungan na alam din naman nila yung sagot. Ayun, totoo yun. Kasi wala naman. Sabi nga kung ano yung nasa Biblia. Kaya dito, sa mga binasa nating mga talata, dapat bang bautismohan mo yung 3 to 6 months old na baby? Bahala ka na sumagot, di ba? Batay mo dito sa nabasa natin. Gamitin mo yung sentido komon. Sabi nga gamitin niyo yung kokote, yung isipan. Gamitin natin yung sarili nating isip. Ayon dito sa mga binasa nating mga talata, dapat mo bang bautismohan yung 3 to 6 months old? Ikaw na nakakalam. Pag binautismohan mo yan, for me, hindi mo naintindihan itong mga sinabing ito. Tama. At saka, kapatid na Jeriel, ang tanong natin yung bang mga bata na wala pang kapasidad na umunawa ng aral? At saka yung tawag doon sa mga mahinang pag-iisip, yung mga kawawang mga kapwa-tao natin, mga simple-minded person. Yung hindi kayang umintindi. May problema kasi sa pag-iisip. Consider yon na parang children yon sa katawan ng matanda. Di ba? Ano sabi ng Biblia sa mga little children? Eto, pakinggan po natin. Kung hindi man sila dapat bautismohan, dapat dan ay gawin itong ipinagagawa. Ito, I write to you, little children, because your sins are forgiven you for His name's sake. Ayan, little children, ang sin nila forgiven. Next slide pa. Ito pa. Next slide. And said, assuredly I say to you, unless you are converted and become as little children, you will by no means enter the kingdom of heaven. Mga kapatid, kailangan maging little children ka para maka-enter ka dun sa kingdom of heaven. Ano ibig sabihin ng little children? Walang kamalayan sa kasalanan. Ano ang sabi pa ng Panginoong Yahushua nang punahin ng mga alagad niya, yung mga batang papalapit sa kanya? Ito sabi ng Panginoong Yahushua, next slide. Then little children were brought to him that he might put his hands on them and pray. But the disciples rebuked them. But Yahushua said, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. Kaya yung mga bata na 3 to 6 months old, o kaya ay 1 taon, 2 taon, wala pang kamalayan sa mabutit masama. Ano po?
ay para sa kanila ang kaharian ng langit. Pati Oo, na ang doon ginawa ng Panginoong Yahusha, ayun, sabi nga, pinatungan niya ng kamay and he prayed for them. So we yeah, can do the same thing. Let's pray for these little children, right? yeah, Lay yun ang on our gagawin hands and pray for them. Ngayon nga, ginagawa natin yan. Bakit? Nakasulat din naman yan eh. So, yung mga bata, para sa kanila, ang kaharian ng langit. Pero may ginawa si Yahusha bago niya sinabi yon. Ano munang ginawa niya? Ayun, no? Nakasulat. pinanalangin niya. Nakasulat Pinatungan niya yan. ng kamay at ipinanalangin niya. Paano yung may kakayahan, nasa age of accountability na sila? Pwede ba Hmm. nilang sabihin na, hindi ko kasi alam na ganito at ganyan eh. Hindi ko kasi alam ang katotohanan eh. Hindi ko alam. Pwede bang sabihin ng tao yon? Pwede ba siyang gumawa ng excuses? Next slide Mhm. po. Ito nakasulat. Ayun. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. May mga tao na nahayag sa kanila ang galit ng Panginoon Diyos mula sa langit dahil sa kanilang hindi pagiging makadiyos. Di ba? Mga taong hindi makatwiran. Ano ang ginagawa doon sa katotohanan? Aba, ang katotohanan ay nilulupig ng kanilang kasamaan. Di ba kapatid na Jeriel? Nakasulat po yan mga kapatid. Because what may be known of God is manifest in them. Ayun o. Kasi ang tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila for God has shown it to them. Kaya walang pwedeng maidahilan ng tao sapagkat ipinakita ng Diyos sa kanila. Pinakita ng Diyos yung kanyang eksistensya. Di ba paano yun? For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Bakit po ang sabi ng Biblia, ipinaalam ng Diyos sa mga tao at inihayag niya ang kanyang pagka-Diyos sa kanila? Kasi ang sabi, mula doon sa paglalang ng mundo, yung kanyang hindi nakikitang katangian ay kanyang ipinakita sa tao sa paanong paraan, being understood by the things that are made. Sa magitan po ng mga bagay na ginawa ng Panginoon Diyos. Kaya even His eternal power and Godhead so that they are without excuse. Kaya ang tao na nasa age of accountability, wala siyang pwedeng gawing excuse na hindi niya kilala ang Diyos, wala siyang alam tungkol sa mabuti, masama, wala siyang alam tungkol sa paglilingkod sa Diyos, hindi ko nakikita ang Diyos, kaya ayaw ko maniwalang may Diyos. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Apostol Pablo, hayag sa kanila ang Diyos sa magitan ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Anong layunin? Para wala silang madahilan. Because although they knew God, ito ang problema although they knew God, they did not glorify Him as God. May mga taong ganun na kilala nila ang Diyos pero hindi nila nilwalhati ang Diyos sa paraang gusto ng Diyos. Di ba? Nor were thankful. Hindi sila mapagpasalamat sa Diyos. May mga tao na gusto lang ng biyaya. Di ba? Hindi malang marunong tumanaw ng utang na loob sa Diyos. May mga taong ganyan Gawa ang wika ng kapangyarihan ko yan. Kung hindi ako nag-aral at hindi ako nagtrabaho, wala kaming ganito. Yan ang mga tao na, ang sabi nga, ang kinikilalang Diyos, yung sarili niya. Kaya ang sabi diyan, they did not glorify Him as God, nor were thankful, but become futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Pinagdilim ang kanilang mga puso Di ba? Professing to be wise. Mga nagsasabing sila'y matatalino. They became fools. Sila ang mga matatalinong naging ano yung Mangmang. fools sa Tagalog? Mangmang. Mga doktor yan mga cum laude yan. Pero pag sinabi mo, sumasamba kayo yun sa mga ribulto, huwag kayo magagalit Sabi ng Biblia, bawal yan Napanood ba niyo yung Ten Commandments? Diba, nagalit ang Diyos at saka ipinukol ni Moises yung 2 tapyas na bato na kinasusulatan ng mga salita ng Diyos doon sa buyang ginto na ginawa ng mga Israelita nung ang Moises ay nasa bundok na kinukuha yung 10 utos. Napanood namin po yun. Ba't nyo ginagawa ngayon yan? Yung mga pagsamba sa mga larawan na yan.
Ano katunayang sumasamba sila sa mga larawan? Ito pa sabi, professing to be wise, they became fools and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible men. Yeah? Into an image made like incorruptible men. And birds and four-footed animals and creeping things. Di ba totoo yan? Yeah. Ako, Katoliko ako, kapatid na Jeriel. Nasa age na tayo ma-accountability. Wala tayong maidadahilan sa Diyos eh. Ipinaalam na ng Diyos eh. Di ba? Hindi natin nakikita ang Diyos, pero ang mga bagay na nakikita natin ang nagpapatunay na may Diyos. Wala kang maidadahilan. Pero pinalitan nila niyan ng iba't ibang larawan ng tao, may kasamang hayop. Alam ko pa, may naalala pa ako noon eh, si San Pedro kasama yung manok. Alisin mo yung manok, hindi na alam ng mga Katoliko kung sino yung santo na yun. Si Santa Marta kasama ay buaya. Si Santa Marta, yung libulto niya, pag walang buaya, hindi si Santa Marta yon. Kailang may katabihan na buaya. Sino pa? Mayroon namang si yung si San Isidro. Si San Kalabaw. Isidro, kalabaw naman ang kasama. Alisin mo yung kalabaw, hindi na si San Isidro yon kasi halos magkakamukha yung mga yun. Mga Si San ribulto nila. Roque. Si San Roque kasama yung aso. O di ba? Ibig lamang sabihin, natupad yung nakasulat sa Biblia. Kaya ako sa pagiging Katoliko, umalis po ako diyan. Nadoktrinahan ako sa Iglesia ni Cristo. Akala ko yan ang totoo. Sa umpisa talagang totoo. Pero noong magtagal ay naging parang kaharian na yung Iglesia ni Cristo eh. Naging ruler na yung leader, naging na, di ba? Nagkokomanda lang siya eh. Nagpapahalik na nga sa kamay, naging na rin eh, naging santo na rin. Nagpahalik ng kamay may picture pa siya Sa California yata yun, nagpahalik ng kamay Ang humalik ng kamay yung huwag na natin sabihin kung sino yun. Pero ibig lang sabihin, abay, para ka na rin, papa? Hindi na mamalayan ng miyembro yun, Brad. Hindi, kasi nga bulag na eh. Kumbaga sa hindi naging open-minded. Sabi nga, kapag ka mayroong nagganap sa inyong samahan, sa isang sambahayan, abay, bumangon ka naman at mag-observe ka. Ano yung naganap? Hindi. Hindi bumangon. Hindi nag-observe. Hindi inalam. Bakit nangyari yun? Bakit nagkaganito? Wala, nagpatuloy. Hindi, susunod na lang ako. Papasakop na lang ako. Hindi na ako magtatanong. Ayun ang ginawa. Kaya, hindi nila namalayan, natalikod na sila. Yung pagtalikod kasi, hindi mo mahalata lalo na sa panahon nila eh. Sapagkat dala-dala ng mga pinuno nila yung kapilya nila. Di ba? Akala nila, doon pa rin sila sa tunay. Dahil ang naging isipan nga, hindi, tayo tunay, pinagpala tayo, meron tayo mga kapilya. Kaya, hindi pagiging sa totoo yung mga kapilya nyo. Bakit? Mas maganda pa kapilya o mga katedral ng Katoliko dyan. Sa mga Mormon lang, ang gaganda ng lugar eh. Samantalang yung mga kapilya nyo dito sa Amerika, puro nasa sulok. Di ba? Yung mga pinaglumaan ng mga ibang reliyon, yun ang inyong binibili, yun ang inyong nire-repair, at yun ang inyong inihahandog di umano sa Panginoon Diyos. At alam mo, yung paghahandog nila ngayon, meron pang chanting eh. May rap. Magbabasa sabay-sabay yung mga ministro nila. Nagra-rap yung mga ministro. Kakaiba eh. Kung baga ba't nagkaganoon? Di ba? Ano na nangyari? Yung ibang mga Iglesia ni Cristo, sabi nga eh, nagtatanong, ano nangyari? May nangyari, brother. Itanong natin sa Diyos. Tinanong namin yan, ito sagot ng Diyos eh. Napakaraming sagot ng Diyos. Kaya kami, hindi kami pupunta ulit dyan sapagkat tumalikod na yan. Natupad yung hula sa Isaias 24. Basahin niyo, binabasa niyo mga pulo ng dagat. Ako, natupad yung hula na yan. Ngayon, tungkol sa bautismo, na yan ang tinatanong sa atin. Nako, ang bautismo dyan hindi naman sumasampalataya, binabautismo yan para lang makapasa sa standard yung ministro. Totoo yun, sa totoo lang, Sa totoo lang po, mga kapatid. Kasi pag hindi sila nagbautismo, wala kang pera, di ba? Tanggal lang ba ang ang sweldo mo? Yeah. Ayan. Ang masama pa diyan, mga kapatid, alam natin ang katotohanan, pero dahil wala kang mapuntahan,
Matanda ka na, wala ka nang mapasukang trabaho. Kahit na alam mo na mali na at least yan na sa katotohanan, ay kapatid, tuloy pa rin ang iyong ginagawang pagtuturo. Lalo kung ikay tagapagturo ng Ako, kabilang eskwela. ayan, ito. Gusto kong kausapin natin yung kaibigan natin. Hindi namin babanggit yung pangalan, pero sabi nga pare, ganun makipag-usap yan pare. O ayan O, brother. O di ba? Tagapagturo ka na pala ngayon. Alam mo ba kung ano ang papel mo? Di ba? Lumilikha ka ng mga ministro naggigiba ng mga templo. Totoo yun. Basahin mo yung talatang binasa namin. Na ang sabi ng Diyos, huwag niyong gigibain ang aking templo. Huwag niyong sisirain ang aking templo. Paano nasisira ang templo? Tinuturuan ninyo ng corrupted na aral. Tama yun. Tinuturuan nyo ng corrupted na aral. Pagka winawasak ninyo ang templo ko, sabi ng Diyos, wawasakin ko ang destroyer. O kung dinidestroy mo templo ng Diyos, ikaw pa foreman. Bakit ikaw po? Ikaw nagtuto. Maestro ka Maestro ka ng mga maggigiba ng templo. Kaya, brother, mag-isip-isip ka. Ha? Isip-isip ka. Kaibigan ka pa naman namin. Ako, malaki ang tinatanong na utang na loob ko doon sa tao niya, brother. Kasi mabait sa akin yun. Pastor ko dati yun Hindi ko Ganun. naman mag yung pangalan. Ako yung under mo dati di ba? Natuto rin ako sa iyo pero nakikita ko ngayon dahil sa pag-ibig sa iyo, ikaw sana bumalikwas ka. Ang totoo, nag-uusap-usap tayo noon. Alam niyang may nangyayari Alam niya, di ba, nang tayo magkasama rito sa Jacksonville, Oh, si alam ano niya yun, na si mayroong kapatid, masamang nangyayari. kasabayan nating pastor yun. Pastor ako sa nagkaisang nayon, siya ay pastor doon sa, Yes. hindi ko nababanggitin yung lugar. Oo. Anyway, ito po yan. Kapitbahay ko nung pastor ako. Hindi lamang po kay kapatid na na tinutukoy ng kapatid na Jerieles, maging sa mga retiradong ministro, Mm. at sa mga active na ministro. Alam naman ninyo ang tama at ang mabuti at masama ang aral na tama at saka yung lisya sa katotohanan ba't ho ipipilit pa rin ninyo? At ipinagyayabang pa nila kapatid na Jeriel, dumarami daw mga nagmi-ministerya. Ito naman ang sagot ng Biblia. Babasahin ko po. O pakisulat ninyo. Sa Osea 4, ang talata ay 7. Habang dumarami ang mga pare o mga tagapagturo, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. O nakita ninyo? O sa pagdami ng mga mangangaral, nang banggit dito sa Biblia, pare, tagapangaral. Ang Iglesia ni Cristo, laging pinakikita yung maraming ministerial Yung mga student, libo-libo. Iba't ibang lahi, iba't ibang kulay. Ang sabi nila, ang mga nagmi-ministeryo, sabi ng Biblia, habang dumarami ang mga pare, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Bakit? Ikinakalat nila ang toxic na aral Di ba? Itinuturo ng mga ministrong yan kung ano-ano nalabag sa Biblia. Walang kapatid na Jeriel, wala kayong audio. Ayan. Pwede na kayo magsalita. Ayan, namatay pala. Meron na po ba? Yeah. Ayan. Ano yung kaduktong na sinasabi sa talata? Ito, basahin ko ulit habang dumarami ang mga pare, katumbas mga mangangaral, lalo naman silang nagkakasala sa akin. Kaya gagawin kong kahihiyan ang kanilang kadakilaan. Matindi yan. Gagawin kong kahihiyan ang kanila. Dati dakila di ba? Pero ano na ngayon? Kahihiyan. O isipin mo, meron silang ministro. Ang sabi, ang Kristo daw, ang Diyos daw, ay walang personal na pangalan. He got lots of names, but he has no personal name. O pinagmamalaki nila yung ministro na yan dahil hindi raw Pilipino. Di ba? Pinaakit nila. Pinagmamalaki nila yan. He has, sabi nga, maraming pangalan ng Diyos pero wala siyang personal name. Kaninong name yung ginagamit ng Diyos?
Yun ang tanong. Kaya, napaka ganda ng ginagawa natin pag-aaral kung lilimiin lang mabuti ng mga sumusubaybay, lalo na yung mga ministrong ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan namin kayo. Hindi namin kayo inaakit. Magsiyasat lang kayo. Kasi pag nasiyasat ninyo ng gusto, yung sinasabi ng banal na kasulatan, 100% maninindigan kayo eh. Kung sinasampalatayanan nyo yung nababasa nyo, di ba? Pero kung maduduwag naman kayo, sapagkat ayaw nyong magutom kayo, sabi nga, wala tayong magagawa ron. Kaya napakahalaga na magsiyasat. Hindi namin sinasabing itong binabanggit natin, kapatid na Erning, ito yon, ito tama. Hindi natin sinasabi yon. Nagsiyasat na Sabi sila. nga, parang yung babaeng Samaritana eh. Di ba? Could it be The the truth? Christ. Could it be the Christ, sabi niya? Could it be what we should believe? Itong sinasabi. Kasi sa akin, this is what I should believe now. I'm sharing it. Di ba? Because I believe this is what I must believe because it has, sabi nga, merong siyang sense. It has sense. Di ba? At saka hindi lang may sense eh. Ano pa yun siya? Logical. Kaya Oo. lagi natin sinasabi. Ano pa? Sabi nga ito ay corresponds with reality. Yeah. Yung ating binabasa, nagko-correspond sa reality. Na ang ibig sabihin, truthful, di ba? Truthful. Hindi nagko-contradict yung sinasabi ng banal na kasulatan. Tsaka makikita mo, pag sinabi natin corresponds with reality, ang sabi dun sa hula, yung mga tagapulo ng dagat, sa pag-aawitan ng narinig ko, sabi noon ni Isaias narinig ko sa mga wakas ng lupa may pag-aawitan para sa righteous one, di ba? So yung awitan para sa Diyos para sa iisang dakila Pero nagkaroon ng pagtataksil. Ano ang pagtataksil na ginawa? Hindi na sa righteous one yung awit Meron na kayong nililikang awit para doon sa pinunong hindi righteous. Alam mo ba, kapatid na Erning, nakarating sa atin noong nakaraan. Dahil maraming nakikinig sa atin, ako, ito pong si ganito, yung nga Yeah, yeah. daw kanilang leader. Nagturo, ang ganda ng pagkakaturo niya. Ano tinuro? Yung bang pagkakaturong yun, itinanggap mo ng buong puso. Sabi ko, para nga akong nang bobola Bakit? Ang tinuro niya igalang daw at mahalin ng magulang. Nako po. kaya, kaya, yung nakinig, ba't ikaw? Hindi mo ginagawa yun. Kung mga sa akala niya, pinaniniwalaan siya. Captured audience yun Pero, Yeah. ang dating noon sa mga tao, lalo na kapag yan ang topic mo, ikaw mo munang gumawa niyan. Gawin mo. Di ba? Gawin mo. At baka paliwalaan ka uli. May man naniniwala, pero may nakikinig. Pero ang tanong, kapatid na Erning, yung bang nakikinig kumbinsido niya. Hindi nga, nagsasabi nga sa atin Yeah, totoo yun. Kaya sa ating pinag-aralan ito, kapatid na Jeriel, mahalaga na malawak ang ating alam. Katulad Tama. ng terminong forever na yon. Hindi naman Yeah. ibig sabihin nun ay timeless. Ano po? Yeah. Meron pong forever and ever, yun ang for eternity. Yun ang timeless. Pero pag Mm-hmm. may nabasa tayong ipangilin ng Sabat forever, hindi ibig sabihin nun ay forever and ever, kundi yun po ay sa period of time lang. Sa Yeah. generation lang nila. Actually, At saka, natapos na yung kapatid na Erning tapos Natapos na na yun yun. nung dumating na yung bagong propeta Yeah. Ngayon, tungkol naman sa babautismuhan, ang kailangan po ay alam niyang mabuti at masama. Bago siya bautismuhan, sumampalataya ng nagkumpisal sa Panginoon Diyos, handang magsakripisyo alang-alang sa Panginoong Yahusya. Di ba? Yun ang pwedeng bautismuhan. Di ba? Kaya ang edad, subjective po yan. Maaring 6 na taon pwedeng bautismuhan sapagkat alam niya na Di ba? 7 taon pwede nang bautismuhan. O sinong pwedeng magbautismo doon? Hindi lahat ay pwedeng ministro lang. Sapagkat ang nagbautismo kay Saulo na naging Apostol Pablo ay itong isang alagad ng Panginoong Yahusya. Ang pangalay si Ananias. Hindi po Ananias. ito ang Ananias na asawa ni
sapira. Ngayon, Ah, ito, isa pa, kapatid, yung nagbautismo sa bating na si Felipe, hindi naman apostol yun eh. O di ba? Yun ay alagad lang ng ating Panginoong Yahushua din eh. Ang binabasa ng eunuch o ng bating, yung hula kay Yahushua, Kapitulo 53 ng Isayas. O naintindihan mo ba yung binabasa mo? Sabi nitong si Felipe. Hindi ko nga maintindihan. Maliban kung wala naman kasi nagtuturo. Tinuruan siya ni Felipe. Alagad lang yun. Kaya ang isang alagad, hindi na kailangan maging ministro pa para ikay pwedeng magbautismo eh. Di ba? Kailangan sa alagad, alam niya aral. Hindi niya maituturo yung sa bating kung hindi niya alam yung aral eh, kapatid na Jeriel. Kaya yes. yung sinasabi natin kanina, pay attention, Mhm. ay mahalaga po yun. Kaya kailangan po sa mga Yahusiano, nagpipay attention. Sapagkat itong si Felipe, sapagkat siya nag-paid attention siya sa Panginoong Yahushua, alam niya ang sistema, alam niya yung aral. Kaya binautismo niya. Hindi pastor yun, hindi ministro yun, hindi ordinado po yun. Kaya yung ginawa ng ating mga kapatid na nasa iba't ibang lugar, elder o ama ng tahanan, nagbautismo ng kanyang mga kasamang sumampalataya doon sa fellowship sa ating samahang ito, kapatid na Jeriel, sa kilusang Tama. ito, nasa Biblia po yun. Pinauso lang yan ng Iglesia ni Cristo. Hindi ka pwedeng mga siwa ng Santa Cena o Lord Supper kung hindi ka ministro. Saan mababasa yun? Yeah. Di ba? Hindi ka pwedeng magbautismo kung hindi ka ministro. Saan Saka yung mababasa yung yun? pagbabasbas ng pagtatas ng kamay. Ngayon, nagtatas nga tayo ng kamay. Yeah, Nagbabasbas yung pagka hindi ka ministro, pagganong ka. Kapag nakaganon ministro ka ka, lang. nakaganon. Sabi nga Yeah, si Superman ka. yeah. Yun na yung mga ano lang. Kasi nga, yung pagtatas ng kamay, pag ikay nananalangin, pinatungan niya siya ng kamay. Mapapatungan mo ba ng kamay lahat yung isang buong obligasyon yun? Tatas mo kamay mo. Yeah, tatas lang. So, yun ang isang magandang paliwanag doon. Pero, Bakit? kasi nga, Oh. nagkaroon po ng stages eh. Mm. Yung may pinakataas, yan ang sa iglesia eh. Kahit katoliko, ganun din eh. Iisa sila ng organisasyon. Yeah. Meron silang hierarkiya. Merong pinuno, pinakamataas, sila lang ang nagpabautismo. Sila lang yung nag-oordina. Yun ang ginawa nila. So, nagkaroon ng power. Yun ang ginagawa. Ang ating pong babasahin ngayon ay dahil sa, yun nga, maraming pangalan ng Diyos, pero wala siyang personal name. Kulang sa kaalaman. Forever. Ang alam na forever, yung, yung walang katapusan. Kulang Yeah. sa kaalaman din po yun. Ano ang sama po nun, mga kapatid? Itong sabi sa Oseas 4:6, nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan o kakulangan ng kaalaman. Yan. Makatwid, hindi ho ikabubuti natin yon kung kulang tayo sa kaalaman. Kailangan talaga sa isang tao nagsisiyasat, hindi siya gullible. Ibig sabihin ng gullible, kung ano yung ano man ang sabihin ng sa pulpito, pinaniniwalaan niya. Gullible yon, hindi na nagsisiyasat. Kailangan po, para tayo mapuno ng kaalaman, ating suriin, siyasatin po natin, mga kapatid. Yan lang po ang panig namin bilang Iglesia ni Yahushua. Siyasat lang po, hindi ko kayo pipilitin. Buksan ang pag-iisip, maging open-minded po kayo para ating mapakinggan ang mga aral na nasa Biblia. Kasi yung mga ibang mga mangangaral, kapatid na Jeriel, ang binabasa lang yung pabor sa kanila. Pagka Yeah. hindi nagpabor sa kanila, ayaw nilang basahin kahit nasa Biblia. Tama ba Tama. yon? Tama ba yon? Yun po, ilis siya sa katotohanan. Ang sabi, kailangan ng wika, ituro nyo ang buong katotohanan. Full truth, buong katotohanan. Wala kang ililihim. Ang Iglesia ni Cristo, pagka binasa yung Isaiah 24:15 lang, hindi itutuloy ng 16. Bakit? Ano Dapat ituloy nakasulat ang sa Biblia? pagbabasa. Dapat ituloy. Kasi nandoon sa Dapat. 16, nandoon yung pagtatakwil na ang sabi, mga manggagawang taksil. At Na saka hindi lang yun, tumuloy. kapatid Erning. Hindi rin nila binabasa yung bago sa 15, yung 14. Kasi yun Isa ang pa hula rin yun, naman sa atin. binabasa Di yun. ba? Mga taga-kanluran. Kanluran. Pagpupuri. Yan. Pupuri sa Diyos. Kasi, ang mahalaga kasi, mga kaibigan, mga kababayan, mga kaiglesia namin dati, magsiyasat kayo. Ako, pinanganak ako dyan. Sabi nga, ang mga ninuno ko yung lola ko, kapatid na Erning, nabautismo sa iglesia ni Cristo yun. 1918. Hindi ilang taon pa lang yung iglesia. 4 na taon. So, yun ang mga ninuno ko. Hanggang ngayon, yung mga tiya ko dyan,
Yung mga kapatid ko, nariyan pa. Di ba? Mga kamag-anak ko, nariyan pa. Mga pinsan ko, nariyan pa. Pero alam ko naman hindi nyo alam yung doktrina. Akala nyo lang alam nyo. Di ba? Kaya minsan sasabihin, oh brother, magbalik ka na. Yung mga ganung pagsasabihin. Mm. Naintindihan mo, ba't ako magbabalik? Kaya lang tanong natin, kapatid na Erning, ba't ako dapat Yeah. magbalik? Para ka maligtas. Okay, kailan ako maliligtas? Sa paghuhukom. Bakit sa paghuhukom ka ba maliligtas? Oo, sigurado sa paghuhukom maliligtas ako. Ay, ano ka ba sa paghuhukom? Ako anya yung tupa, hindi ako kambing. Kaya ikaw, kambing ka pagdating ng paghuhukom. Mali. Wala na ako dun sa paghuhukom. Kasama akong bababa eh. Hindi kasama rin ako. Akala ko ba sa paghuhukom ka? Hindi Ang niya pa, gulo. ang gulo ng pananampalataya mo di ba? Ang gulo ng doktrina nyo. Yan ang nasa isip mo. Kaya yan ang tinatawag na bias mo. Kaya hindi ka mapuknat-puknat Pero isipin mong mabuti. Meron niyang pagkakontra-kontra. Kaya yung mga kamag-anak natin, kapatid na Erning, no? Yung mga mahal natin sa buhay. Hindi naman namin sinasabing umalis kayo dyan Kung ayaw nyo umalis, ano ba magagawa namin? Una, ang iglesia ni Yahusha, ang pagsunod kay Yahusha, hindi mo pwedeng sabihin, dito ka! Hindi naman sinabi ni Yahusha yun Anong sabi niya, kapatid na Erning? Kung gusto Maliwanag. mong maging alagad niya. Di ba Yeah. sabi, ang nagnanais na maging alagad ko, ano utos? Pasanin ang iyong krus at sumunod sa akin. Yun. Ayun. Ibig sabihin, kung nais mo, hindi Yeah, sinabing kung ibig gusto mo. kong maging alagad kita. Yung Yeah. ba nakasulat ba yun, kapatid Hindi na Ernie? ganon. Hindi ganon ang nakasulat. Kung nais mo. Yeah. Ayan. Kaya kung nais ng tao na maging tagasunod o disipulo ng Kristo, pasanin mo krus mo. Ang isa sa krus na papasanin mo, mag-aral ka ng talata ng Biblia. Basahin mong mabuti yan. Di ba? Tungkulin yun Yeah. Oo, tungkulin mo yan Katulad ng mga taga-Berea. Nakikinig, pero teka muna, yung bang sinasabi ni Pablo, tama ba yun? Tingnan nga natin. Araw-araw nilang sinaliksik ang kautusan o ang kasulatan. Nung masaliksik na, ano ginawa? Kapatid na Erning, nung masaliksik, tama, tama. Hindi Sumampalataya. sumampalataya. Nung sumampalataya, ano siguradong nangyari doon sa mga yon? Di Ay, nabautismuhan. nabautismohan yun. Di ba? Sigurado yun. Nabautismuhan. Malawak po ang kaligtasan, hindi ganun kadali. At kahit na sabihin mong nandun ka sa tamang linya, kailangan mong unawaing mabuti yung susundin mo. Sapagkat alam nyo, yung mga tao ng Diyos nung una, simpleng pagkakamali lang. Na-reprimando o hindi. Na-repriman yun. Katulad ni Moises. Si Marami yan. Moises. Si David. Si David. Kahit si Josue. Joshua Naligtaan pa. lang ni Josue kumonsulta sa isang battle. Mm. Sa isang digma. Pagdigma niya, nakalimutan yung kumonsulta sa Diyos. Ano ginawa ng Diyos? Pinatalo sila doon sa kanilang mga Yeah. kaaway. Kaya yung Nalupig mga sila. Israelita nagtakbuhan. Yeah. Kaya sabi, bakit mo kami hiniya? sabi ni Josue, bakit mo kami hiniya? Kita nyo? Sa simple mistake. Kaya kailangan nating alaming mabuti. Huwag tayong pabanjing-banjing, sabi nga na okay na ako, may religion na ako, may pananampalataya na ako. Ba, hindi. Kailangan sa araw-araw ng ating buhay. Ano ang nasa isip mo? Ano ginagawa mo? Tama ba? Nakasulat ba? Yan ba gusto ng Diyos? O yan. Magmimisyon ka, may gusto kang pabautismuhan. Yun ba nasa tamang edad na mayroong kakayahang mag-isip? Di ba? At saka sa tao manggagaling yung yung Oo. gusto ko na pong bautismuhan. Yun. Yeah. Hindi yung iba ang magsasuggest. Magpabautismo ka na. Yeah. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po ay nasa alas 10:41 na rito. At tayo nagpapasalamat na muli sa ating mga kapatid at mga kaibigan na nagpaunlak sa ating ginawang pag-aaral na ito. Magpatuloy po kayo at sa aming pagsamba sa darating po na Sabado at Linggo, inaanyayaan po namin kayo na dumalo. Nalangin po tayo, kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang nahahabag sa lahat ng mga nakakapakinig ng iyong mga aral.
Opo. Matulungan mo pong maunawaan naming lubos ang iyong mga plano, ang iyong mga panukala, ang nais mong maintindihan namin. Ano ang tamang taglayin ng aming isipan? Opo. Mahal namin ang aming mga kapwa. Hindi kami naninirampuri sapagkat ang gusto mo gibain ng maling aral. Ama, kung meron man silang kasagutan, sana'y sagutin nila ito. At upang masagot mong muli ang mga isasagot nila sa iyo, nagtatanong ang marami sa amin. Sana po yung mga nagtanong, nasagot mo sa pamamagitan namin ang kanilang mga katanungan. Sana po patuloy pa silang magsaliksik, sumubaybay sa programang ito at patuloy na tuklasin ang kagustuhan mo. Amen. Sumasampalataya po kami, Ama, na dininig mo ang aming panalangin, pinatawad Opo. mo po ang aming mga pagkukulang at babantayan kami sa magdamag na ito. Opo. Pagpapalain mo ang lahat ng mga pinuno ng iba't ibang mga bansa. Tulungan mo Opo. silang, Ama, sa kanilang mga pagdidesisyon. Opo. Magkaroon pa ng kapayapaan sa mundo upang magkaroon pa kami ng pagkakataon, ihayag ang iyong mga kalooban. Amen. Pagpalain mo rin ang mga lider ng relihiyon na sana'y Opo. magising silang lahat na ang ituro sa tao ay ang kalooban mo. Ngunit Opo. anuman ang kanilang mga layunin sa pagtuturo tungkol sa iyong bugtong na anak, naliligayahan kami katulad ni Pablo sapagkat natutunan namin kay Apostol Pablo na siyang sinugo mo noon sa panahong iyon sa mga hintil. Ang damdaming iyon na huwag magagalit, huwag magiging kaaway ng sino man, kundi masiyahan ka sapagkat sa ano pa man bagay, sa anumang layunin nila, na ipangangaral lang yung bugtong na anak. Ama, Amen. tulungan mo po ang mga pinunong yun na maituro ay ang Opo. kalooban mo para hindi maligaw ang maraming tao. Amen. Inihiling namin ang lahat ng ito, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, mga kapatid, kapatid na Jeriel, magandang gabi po dyan sa inyo at sa lahat ng mga Good kapatid. evening po. Ito po, tapos Sige na po. po tayo. Ingat po tayo.